In this reading, we will going to have love reading, situation, and message from your person. So, before tayo mag-start, we would like to invite you to follow our other social media platform like IG account. So, let's see the situation first. Family. Okay, so you are currently dealing with someone na masasabi natin into parang meron pa siyang iniisip na priority about their family. So family situation, maaaring if you are in relationship, pwede din na ang pinoproblema nyo is about money, kung paano niya susuportahan ang kanyang family, kung paano niya bibigyan ng sustento ang kanyang family. And this one is, sabi natin, big factor na nakakaapekto sa relationship ninyong dalawa, na gusto na niyang takasan, na gusto na niyang sabihin natin yung talikuran. So for singles na, I also hear meron dito na sabihin natin you are currently dealing with someone na gusto niyang ang priority niya ay family, and ito ay parang kumbaga overloaded or overburn out na siya when it comes to these responsibilities. Gusto na niyang talikuran ang kanyang responsibilities. Okay, so dito, if you are dealing with person na sabihin natin hindi stable ang kanyang financial resources, hindi stable ang kanyang financial resources, and masyado niyang pinoproblema yung kanyang pamilya, kung paano niya bibigyan ng support, stability. Pwede din na itong taon to nakafocus talaga sa kanyang family, and right now parang kumbaga gusto niya tong talikuran yung kanyang mga responsibilidad. Gusto niyang talikuran, lalo na itong when it comes to money matter. Okay, gusto niya tong talikuran with this. Tingnan niyo kung paano siya nakatalikod. So maybe you are dealing with person na gusto, parang may pagka-irresponsible din when it comes to their responsibilities, family, relationship, responsibilities, and namang problema when it comes to their finances. Okay, so let's see clarifier about this. Kumbaga, itong taong to is you're dealing with someone na unstable when it comes to their money. At sabihin natin pinoproblema nila to. Kasi itong hideaway na to, yung kumbaga parang gusto niya talikuran. Pwede din na may pagka-immature pa siya when it comes to their money decision making. At gusto niyo itong takasan eh. Okay, so sabihin natin na ayun, kumbaga parang nawawalan siya, mabilis siyang mawalan ng courage when it comes to this. Pagdating sa pera, kumbaga pag wala na siyang pagkukuhanan, parang gusto na lang niya tong takasan. Pag wala na siyang pag-ahanapan kung saan siya kukuha ng pera, parang gusto na niyang takasan to. And sabihin natin na yun nga, yung kanya kasing mga sabihin natin, yung mga opportunity medyo naging mailap sa taong to, sa yung person. Sa person you're dealing with, yung opportunity medyo mailap sa kanya. Pwedeng masasabi natin ganun din yung kanilang family situation. Kung hindi kayo married, ganun din yung family situation. Medyo nandun sila sa taghirap na state. Kung naman kayo, ito mismo, yung kung kasal na kayo, nandun kayo sa part na parang pinoproblema nyo ang pera. Yung obstacles when it comes to flowing over sa flow ng inyong finances, ay merong mga blockages. And also, ayan nga, pwede ding itong person na to is medyo may pagka-traditional or parang nandun, naka-stick lang sa isang strategy when it comes to their financial resources, and nagkakos yun ng delay. Kung halimbawa, gusto niya, yun ang maging trabaho lang niya, parang yun na lang yung kanyang pagpupukusan na iintayin niya
hanggang sa na-miss na niya yung ibang opportunity para makapag-earn pa. Okay, so my loves, dito, kumbaga, maybe this is your person or you, pero ano man yung challenges na to dito sa relationship ninyo, yun nga, pera ang lumilitaw na challenges and yung family responsibilities. Pero dito I also see na meron man delays when it comes to their opportunities and resources of money. Meron din paparating na success, okay, achievement and victory. So, dito, nandito yung award, nandito yung mga rewards. Kung itong person na to ay magpupursige talaga, or maybe you, kung ikaw ay magpupursige, kung sa may aalatang yung energy, merong reward, may fruition dito. Also, kung pwede din, I also heard na itong money hustling na to, involved din dito yung public recognition. Maaaring ito ay, kumbaga, isang career na kung saan nandun ang networking, pwede din. Yan, ayun, okay. So, I also heard na ito kung ano may hardship na pinagdadaanan ng inyong family, ng inyong relationship when it comes to money, meron ditong fruition. Malalagpasan nyo rin yan. Okay? Kumbaga, yung adventure, kasi merong iba, biglang pumasok sa, natin, is yung halimbawa, yung sa relationship niya, gusto nyo mag-travel, pero wala kayong pera. Pwedeng ganon. Pero darating din sa point na magagawa niya yung mga gusto nyong gawin. Yung mga relationship goals ninyo. Okay? So, meron lang konting delays ngayon sa mga opportunity. Pero, mag-stick tayo dito. Darating yung success. Andito oh. Okay? Darating yung success. May success na nakaabang. So, let's see more clarifiers for this. Yun, okay. So, I also heard na okay, you're dealing with your lumitaw dito yung soulmate. Pero dito, ito ay mayroon kayong soul connection. Itong sabihin natin, nandito ka sa taong to through good times and bad times. Ayan. Okay? So, nandito ka sa taong to through good times and bad times. But, kagaya nga ng sinabi ko, nandun naranasan nyo na yung taghirap sa pera, sa relationship na to. But itong person mo, itong may soul connection na to, malamang sa malamang ay also nagbibigay ng delays because of their runner characteristic. Ay masabing ito yung magsabotage dito sa connection na to. Okay? So dito, I also heard may conflict dito sa relationship ninyo. Kagaya ng sinabi ko, nandito ka sa relationship na to through good times and bad times. Pero, you're dealing with someone na pag alam mo yung nandun ka sa kanya, sa kanyang hardship, nasa tabi mo siya nung nakakaranas siya ng hardship. Pero dito kasi, nandito yung escapade and runner natin eh. Pwede din kaya nagkakaroon ng conflict ang inyong relationship dahil dito sa pagiging codependent niya. Parang sa nakikita ko mas malakas, mas optimistic ang energy mo kesa dito sa iyong partner. Okay? So, I also heard na merong truth, may revelation na kang maririnig about this partner mo. Let's see more clarifier. Kasi, kumbaga dito, okay, meron may mga nakaabang na success, pero biglang nagkaroon ng truth. Nagkaroon ng truth dito. Pwedeng, once na na-achieve nyo na yung success, pwede ding magkaroon ng okay, about this masculine. Okay. Meron nga, your person currently dealing with anxiety when it comes to their money.
Okay? And dahil dyan, parang nagiging as your partner, parang gusto na lang niyang talikuran lahat. Lalo na yung responsibility when it comes to pera. Kung kayo ay hindi pa kasal, pwedeng dahil din sa kanilang family, parang gusto na niyang talikuran niya itong relationship na to. Gusto niya sukuan. So, kung nagbabago ang partner mo, may tendency, they are suffering about money. Okay? They are suffering about money. Money issue. Okay, let's see message from this person. Okay, I feel you leaving me behind. Okay, so sa ngayon niya, nagsasuffer siya and feeling niya wala siyang pagkakapitan, hindi din niya ma-feel yung support mo. We both know that I am not one for you. Ayan, kumbaga nagsa-self-sabotage siya. Di ba sabi ko kanina gusto na niyang takasan, gusto niyang talikuran. And I can't stop thinking about you. Sometimes stay awake. Okay. So, yung person mo na to, love ka ng person na to. Pero dahil nga sa pera, sabihin natin na iniisip niya hindi mo siya deserve, meron pa niya siyang kailangan i-priority. Or sabihin natin na if you are married, parang iniisip niya na hindi ka niya kayang buhayin. Pero ito ay nagkakos sa kanya ng suffering. Okay? Nagkakos sa kanya ng suffering. And yung suffering na yun, malalaman mo din yun. Hindi mo siya kailangan pilitin kung once na narinig mo to, hindi mo na siya kailangan pilitin. Kusa yung lilitaw. Kusa yung lilitaw sa inyong dalawa. Pero may tendency nga, if ever na itong partner na to ay tumalikod sa'yo, pera ang dahilan. Pera ang kanyang posibleng dahilan kung bakit siya nagbabago, kung bakit siya tumatalikod. At pwede din sabihin na yung kahinaan niya, yung kanyang negative traits, ang maging balakid kung bakit hindi siya makahanap-hanap ng stable source of income. Okay, let's see energy about this connection. Okay, magnetic connection, you still in there, kumbaga, nandun pa rin yung sabihin natin, mahal nyo pa rin ang isa't isa, gusto ka man niyang talikuran, hindi niya magawa, kasi kumbaga, andun ka pa rin nandun pa rin yung magnetic pull. Also, yun, difficulties from others may serve as obstacles. Pwede din ito ay sabihin natin yung ego niya, di ba sinabi niya, we both know that I am not one for you. Pwede din yung inggit or jealousy about other people's achievement. Pwede din yun. Engagement. Okay, your love life is soon ascending. So sabi ko nga, kumbaga ito, kung malalagpasan ng partner mo yung pag-handle dito sa kanya responsibilities, maganda naman dito yung kumbaga maganda naman dito yung result. Pero nandito na nga yung sa point na kumbaga nagsasuffer siya at gusto na niyang talikuran itong connection niya to. Okay, so advice for you. Okay, openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. Also, maging open din kayo sa isa't isa. Pwede nga talagang meron nagsasuffer ang isa sa inyo. Kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo man siya hindi kailangang pilitin na mag-open. Kusa yun maglilitaw. Pero dapat nandun din yung acceptance and deep understanding. Also, the synchronicities. Sabihin natin, if you are dealing with person na parang binibigyan ka ng mga confusion, ayun, kung nako-confuse ka about your partner, maging connected ka sa yung angel and guide kay spirits and bibigyan ka niya ng mga signs about your questions kung nako-confuse ka about your person. And be ready to receive what fate has planned for you. Kung humingi ka ng guidance about, kagaya nito, baka kumbaga isa na to sa mga guidance na hinihingi mo, maging open ka to receive this. Kasi kumbaga, si spirits ay nagbibigay sa'yo ng mga signs and synchronicities, pero kailangan maging ready ka to receive ko ano yung ibibigay nilang answers sa'yo. Okay, my loves, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.